Si Sarah ay naghihintay noon ng sasakyan sa plataporma, ngunit ang kakaibang pag-uugali ng isang babae ay hindi niya maiwasang mapansin. Paulit-ulit na naglalakad ang babae. Halatang halata ang kanyang pagkabalisa, at sa huli, parang nagdesisyon na siya, ay biglang naghubad ng sapatos at jacket, sa gitna ng maraming tao. Makuha ng pagtataka ni Sarah ang kanyang atensyon sa nasaksihan. Inilapag ng babae ang kanyang Amerikana, sapatos, at bag, na maayos na nakapila. Kitang-kita ang kanyang pagiging isang maayos at propesyonal na manggagawa, ngunit nang lumingon siya, bigla na lang nanlaki ang mga mata ni Sarah. Bakit magkamukha sila ng babae? Ngunit may mga luha sa mga mata ng babae. Parang wala man lang siyang pagtataka. Para bang sanay na siya sa ganitong sitwasyon. Matapang na naglakad patungo sa mabilis na papalapit na tren. Huminto ka. Biglang nagkagulo sa istasyon. Isang buhay ang nawala na lang bigla, at kamukha niya pa ako. Para bang ako mismo ang nagpakamatay. Ang buong pangyayari ay tila napakakaiba. Hindi pa rin makapaniwala si Sarah sa nangyari. Ngunit paglingon niya, nakita niya ang mga gamit na naiwan ng babae bago ito mamatay. Lubhang mahirap si Sarah. At ang babae naman ay napakaganda ng ayos. Kaya naman sa loob ng bag niya, marahil ay may mahalagang gamit. Nakarating sa isang liblib na sulok, sinipat ni Sarah ang kanyang bag. May ilang daang piso siyang cash sa wallet, pansamantalang sapat kay Sarah, para sa kanyang mga problema sa buhay. Kahit nakita na niya ang mukha ng biktima, pero nang makita niya ang ID, hindi pa rin makapaniwala si Sarah sa kanyang mga mata. Buhok lang ang pinagkaiba, para siyang ibang tao. Elizabeth Childs. May isang itim na cellphone sa bag. Ang pink na cellphone ang mahalaga. At ang susi sa bahay ni Beth, ang biktima. Base sa impormasyon sa ID, nalaman ni Sarah ang address ng bahay ni Beth. Lahat ay lampas na sa pangkaraniwan. Pero ano pa ba ang mas nakakatakot kaysa mamatay na mahirap? Kaya si Sarah ay nagkaroon ng isang matapang na ideya. Una, tinawag niya ang kanyang kapatid, na si Felix. Si Sarah ay ulila mula pagkabata, at hindi kailanman nakita ang kanyang mga magulang. Si Felix ang nakilala niya sa ampunan. Nang 6 na taong gulang si Sarah, kasama si Felix, ay pinag-ampon ng kanyang kasalukuyang inaampong si Ginang S. Kaya naging magkapatid sila. Maganda ang samahan ng dalawa. Dagdag pat mahilig si Felix sa lalaki na uutal. Kaya naman naging malapit ang relasyon nila Sarah at Felix. Parang magkapatid na totoong magkakamag-anak. Si Sarah ay may boyfriend na maliit na drug pusher. Madalas silang mag-away at magsantukan. Isang araw, sumabog ang kanilang pagtatalo. At sinaktan na naman si Sarah. Kaya naman, nagdesisyon siyang nakawin ang shabu ng boyfriend niya. At ipinagbili ito sa tulong ng kanyang kapatid. Makakabili man lang siguro ito ng 20,000 piso. Pagkatapos, ay sinabi niya ang kakaibang pangyayari sa istasyon. Ikinagulat din ito ni Felix. Lumaki siyang kasama si Sarah. Kung hindi dahil sa buhok, hindi niya nga mapag-iba ang dalawa. Elizabeth Childs. Yan lang naman pala, nagpagupit ka lang ng maganda, at may magandang address pa. Anong nangyayari, Faye? May kambal pala akong kapatid. May kasabihan nga, kung ampun ka, kawawang gago, ulila, kaya posible ang lahat. Pupunta si Sarah sa apartment ng namatay na si Beth. Baka may iba pang mahahalagang gamit doon. Alamin natin kung sino siya at baka maransak natin yun. Marahil mayroon pa siyang magandang sasakyan. Tumunog ang itim na telepono ni Beth. Ang tawag ay galing kay Art, na hindi na mabilang kung ilang beses na tumawag. Pero sa sitwasyong ito, tiyak na hindi sasagutin niyon ni Sarah. Gamit ang address sa ID ni Beth, natanong ni Sarah ang bahay ni Beth. Ito ang mayamang distrito. Halata namang mahal ang mga bahay dito. Ginamit nga niya ang susi sa kanyang bag. Matagumpay na nakapasok si Sarah sa bahay ni Beth. May tao ba? Nang masigurong walang tao sa loob, unti-unting huminahon si Sarah. Mataas ang uri at napakaganda ng pagkakagawa ng buong bahay. Mahal ang mga damit sa aparador. Tiyak na isang high-class na empleyado si Beth. At may mga damit pang lalaki rin. Mukhang may asawa na si Beth. Hindi talaga maintindihan ni Sarah
Ang ganito kayang gandang pamumuhay. Bakit pa kaya magpapakamatay si Beth? Kung ikukumpara sa buhay ni Sarah ngayon, para bang langit at lupa ang pagkakaiba. Ang asawa ni Beth na si Paul, ay nag-iwan ng note kay Beth, dahil may business trip, babalik daw siya ng Sabado. Habang tinitingnan niya ang mga litrato ni na Beth at Paul, nakaramdam si Sarah ng kakaibang pakiramdam, na para bang si Beth ay isa pang, ang sarili ko sa parallel universe. Napakataas ng efficiency ni Felix sa pagtatrabaho. Nakapag-set na siya ng appointment sa isang, magkakatulad ang interes na maliit na drug dealer, para ibenta nito ang isang pakete ng cocaine. Pero dahil sa mababang kalidad, ang kaya lang ibigay ng maliit na drug dealer ay $10,000. May marahas na katok ang sumunod. Dumating na ang nobyo ni Sarah na si Vic. Nasaan na ba ang babaeng yun? Nasaan siya? Hindi ako makahinga. Sobrang naiinis na si Vic. Hindi naman sa kanya yung ninakaw ni Sarah na shabu. Kay boss niya, yung drug lord. Kung hindi niya maibabalik, puputulan ng boss niya ang mga daliri niya. Wala siyang pakialam kay Felix. Matigas ang ulo niya, hindi niya nakita si Sarah. Wala na ring magawa si Vic. Sinabi lang niya na babalik pa siya. Tiningnan ni Sarah ang kanyang credit card statement at iba pa. Mukhang wala namang ipon si Beth. Pero sa kanya ang bahay na ito. May isang sasakyan pa siyang nakapangalan. Babalik lang ang asawa ni Beth sa Sabado. Hanapin ang sasakyan. Tapos, ibenta na lang natin ang mga mamahaling gamit sa bahay. Malaking pera rin yun. Ang malas mo naman, ang gago mong tunay na boyfriend na si Vic, nandito na buwisit. Ayos lang ako, salamat sa pag-aalala. Pasensya na, Faye. Kahit na ang kita lang sa shabu ay 10,000. Pinagbilinan ni Sarah ang nakababatang kapatid na bilisan ang pagbebenta. May anak din siyang tunay na babae, si Kira. Pero hindi ang kasalukuyang boyfriend niyang si Vic ang ama. Ninakawan ni Sarah si Beth ng malinis. Dagdag pa ang 10,000 sa shabu. Paniguradong kaya na niyang buhayin si Felix at ang anak niya. Umalis sa lungsod na ito. Pero habang nag-uusap silang dalawa, nadiskubre ni Sarah nang hindi sinasadya, na mayroon pa palang isa pang savings account si Beth, na may laman na $75,000. 75,000. Na binuksan lang 3 linggo na ang nakakaraan. Pinatigil siya agad ni Felix. Sa sandaling makampirma na, si Beth ang nagpakamatay sa pagtalon sa riles. Lahat ng yon ay mawawala na. Ipamadali na natin kay Sarah, na kumuha ng mga mahalagang gamit at umalis. Tama nga, nagbabalita na, tungkol sa pagpapakamatay sa riles. Pero dahil wala siyang dalang identification card, pinag-aaralan pa ng pulisya ang pagkakakilanlan ng namatay. Aabutin ito ng ilang araw. Iyon ay nagbigay kay Sarah ng isang matapang na ideya na naman. Fee. May magandang ideya ako. Magtawanan tayo. Bakit mo ako kinukunan ng larawan ngayon? Sinimulan ni Sarah na panoorin ang mga home video ni Beth, para silang kamukha. Minsan, hindi na niya mapag-iba si Beth sa sarili niya. Sinimulan niyang sinasadyang sirain ang bank card ni Beth. Ginagaya ang pananalita ni Beth. Pinakulayan ang buhok niya sa kulay ng buhok ni Beth. Pinraktas ang lagda ni Beth. Nagsuot ng mga damit ni Beth. Magnanakaw si Sarah. Magpapanggap siya. Kunin mo ang $75,000 sa bangko. Tama ka na naman. Tama ka na naman. Matapos ang maingat na paghahanda, tiwala na tiwalang pumunta si Sarah sa bangko. Tunay nga, maging ang mga taong nakakasalamuhan ni Beth araw-araw, tagapamahala ng bangko, ay hindi napansin na isang impostor pala ang nasa harapan niya. Sinabi ni Sarah na may kagyat siyang kailangan, at kailangang makuha ang lahat ng 75,000. Wala namang pag-aalinlangan ang tagapamahala ng bangko. Sinunod lang niya ang proseso. Isang malaking halaga ng pera, kaya't kailangan ng isang araw para makuha iyon. Pero sinadyang sinira ni Sarah ang card na ito, kaya kailangan na lang nating magpagawa ng bago. Pero parang ang card na ito, hindi ko sigurado kung na-activate ko na ba. Kung na-activate na, kailangan ko pang i-reset ang password. Parang nadamagnetize na ata. Sa tingin mo, o magpagawa na lang kaya tayo ng bago? Tapos aayusin ko na ang pagkuha ng pera. Iyan ang layunin ng salad.
Ang pagpapalit ng card ay nangangailangan ng pag-reset ng password. Iniiwasan nito ang nakakahiyang pagtatanong ng password. Gusto mo bang silipin ang iyong safety deposit box? Oo naman, gusto ko rin iyon. May safety deposit box pala ang base na ito. Isang nakakagulat na sorpresa ito kay Sarah. Tumunog ang pink na cellphone ni Bess. May mga taong patuloy na nagtatanong kung nasaan na si Beth ngayon. Ngunit nakakalungkot na, walang kahit isang sentimos sa safety deposit box. 3 birth certificate lang. Ano kaya ang kahalagahan nito para ingatan ng ganoon? Lubos ang pagkadismaya ni Sarah. Pagkatapos niyang mag-isip ng saglit, ipinasok ko pa rin ang birth certificate sa bag. Si Sarah ay kara-rating lang sa baba ng gusali ni Beth. Tapos may sasakyan sa kabila. Kanina pa nagpapailaw sa kanya ang headlight. Nakakapagtaka ito kay Sarah. Pero wala na siyang panahon para mag-isip pa. Biglang sumulpot ulit ang isang patrol car. Diretso nitong hinarang ang daan ni Sarah. Saan ka ba galing? Sumakay ka na. Ay, hindi na. Salamat na lang. Pakinggan mo ako. Sumakay ka na sabi. Bakit? Huwag ka ng ganyan, Bess. At least, ngayon lang. Umalis na yung itim na kotse sa kabila. Si Sarah, wala talaga siyang ideya kung ano ang nangyayari. Ay isinakay na nga pala ng pulis na itim. Sa patrol car, napansin ni Sarah ang mga dokumento sa loob ng patrol car, na nagpapakita na ang itim na ito ay si At, ang laging tumutugtog ng bass. Sa itim na cellphone na iyon, nag-aalala si At tinatanong siya kung bakit hindi siya makontak. Nakalimutan mo ba na malaking araw ngayon? Anong malaking araw ang alam ni Sarah? Sumabay na lang siya sa sinasabi ni Art. Handa ka na ba talaga? Handa ka na ba? Oo naman, handa na. Habang tulala si Sarah, dinala na siya ni Art sa presinto. May kaso si Sarah. Kaya naman hindi siya mapakali kapag may nakikitang pulis. Pagkapasok niya sa presinto, nakita niyang si Beth pala ang detective sa homicide. At isa pa siyang tenyente. Good luck, Beth. Yun ang ibig sabihin ng late na dumating, di ba? Dumating na po siya, tenyente. Siya na lang ang bahala. Inspector, sumama kayo sa akin. Tapos na ang palabas. Huwag mong bitawan yang sinasabi mo. Kung hindi mo yan babawiin, magiging ayos ka lang, okay? Anong nangyayari? Anong mangyayari kay Bess? Si Sarah, napilitan lang siyang gawin yun. Kaya naman hindi siya naglakas loob na harapin. Ang kaya lang niyang gawin ay magdahilang pupunta sa banyo, para magkaroon siya ng kaunting oras para makapag-isip ng paraan. Inspector, HMM. Nandoon ang banyo. Sumunod si Felix sa bilin ni Sarah, at pumunta sa morgue para kunin ang bangkay. Nang makita niya ang bangkay ni Beth, nabigla rin si Felix ng ilang sandali. Ang kamukha niya ng ate niya. Kahit kambal, hindi ganito kahawig. Pumasok si Sarah sa banyo. Pagkasigurong walang tao, agad niyang tinawagan si Phoenix. Si Beth naman ay isang detective. Ipapahinto niya kaagad kay Felix ang plano. Pero hindi pala dala ni Felix ang telepono niya. Hindi makontak ni Sarah ang telepono niya. Ang plano nilang dalawa ay ninakaw ni Sarah ang cocaine ni Vic. Magagamit nila ang pagtakas ni Beth para ipahayag sa publiko na si Sarah ay patay na. Mula noon, magpapanggap na si Sarah bilang si Beth para makatakas sa gulo. Isang bagong buhay na may bagong anyo. Nagkunwaring malungkot si Felix, pero naramdaman na niya na ang pareho pala ang morgue attendant. Agad silang nagtinginan. Nagpalitan sila ng contact numbers. Hindi rin naman pwedeng magpaka forever si Sarah sa banyo. Hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Beth. Ang dami palang mga leader at prosecutor na gustong magbigay ng hearing kay Beth. Kaya si Sarah, kailangan niyang mag-isip ng paraan agad.